Magpalahita mga kabarangay. Daghan og mga tanghaga sa kalibutan. Mga butang nga katingalahan sama sa magic, ungo, biingon nato ug ang ghost. Mutuo ka ba niini mga friends? Mutuo ka ba og ghost? Dunay ba nato nga mutuo? Doon na say dili. Pero kung di tinuod nganong namugna man ang All Souls Day. Nganong pangadjian man ang mga patay. Nganong pamisahan. Ang ilang tubag mao nga para magmalinawon ang iyang pagpanaw para di magkundinar ang kalag. Daghan ang mga pangutana nga nagtangag ug dagkong tubag. Katuhuan dili. Pero tuo na lang. Aron madali. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo tuwagan lang ko sa pangan nga Baron. Hingkod na ang pangidaron o nagpuyo sa usa ka syudad sa Central Visayas. Ang ako mga ginikanan parehong patay na. Duha na katuig ang nilabay. Mao kato ang pinakasakit nga time namong managigsuon. Kay pagkamatay ni Mama, wa pa gani tuig ni sunod na sad si Papa. Wa mi nagkalisod in terms sa financial nga aspeto kay pareho naming tulo ka manigsuon nga mga professionals. Ug doon na ni mga trabaho. Si ate o sa ka-doktor nga nagtrabaho isip medical director sa ospital sa among lugar. While si kuya, usa ka hepe sa kapulisan sa amoa. Usa ako ka licensed civil engineer nga nagtrabaho pod sa usa ka private construction firm. Nagtubo ko sa usa ka modern nga family. Ug hasta among mga profesyon puros na involved og mga modern and high technology. Maoy hinungdan nga dihang gisulti nako nila ang talagsaon nga nahitabo sa kaugalingon di sila mutuo. Kung sa manggani ang akong gingon nga talagsaong nahitabo nako nga mahibaw-an nato sa tunga-tunga sa akong istorya, sa among tulo ka manigsuon ako ang nagpabiling single. Sige nagapura si kuya o si ate nako nga magminyo na kay para dunay motiman nako nga asawa. Nakapunta na ko sa kagalingon kung mao lang ba di ay na rason para magminyo aron dunay asawa nga motiman. Gawas pa, kinsa man sa ako minyuan nga wa man gani ko'y uyab. Last kong nauyab, that was during my college days. Pagbuwag namo, nasakitan kay ko. Kay seryoso ko ug kung ako na'y mahigugma. Tungkol sa kasakit, hapit gani ko maghikog Papa Joe. Ingon anak ko mo seryoso og babae. Mausukad adto. Wa na jud ko kauyab pa. Doon ako'y mga babae nga magustuhan pero pilian na kaayo ko. Ug siguraduhon nako hindi ko masakitan pag-usab. Mao siguro hinungdan nga almost 5 years na ko nga way uyab. Kay ambot ba? Doon na ba kahay babae nga kasaligan karong panahon na. Sukad ko nagtrabaho pareho ra gyud ang ako ang daily routine. Mas gusto na ako nga naa sa opisina para mabisi ko ug di ko maghunahuna sa kaboring sa akong life. Yes, boring kaayo nga akong kinabuhi. Nga hangtod ako mga igsuon, magpuli-puling hatag og babae nako. Usa ka buntag ato. Gitawagan ko ni ate kaya doon ako na siya ipa-blind date nako. Later lang ta magstoryaan na tiyoy kaya nag-drive pa ko. Matod ko pa sa akong maguwang pero di good siya mohunong. Baron, I'm sure ganahan yun ka aning bayhana. Preschool teacher ni siya. Tita sa akong pasyente, conservative type. Di ba, mo na imong gipangita, kanang ikabili ng bahay? Sumo na ni. Kung nakaya niya deal ang mga pila ka buok mga bata siyang klase, how much more sa inyong panimayon niya? Bisan og dili ko interesado, ako nalang gitando si ate para di na mangulit na ako. Baron, magkita ta sa mall niyang hapon. Ato ta mag-dinner para ma-meet nimo ang girl. Padayon pa niya. Okay, mo ni pirmi na akong tubag niya every time nga doon na siya babae nga ipelailan ako. Di na gana akong maihap kung pila na kababae ang iyang gitupo na ako pero bisag usa, wa yung ko'y nauyunan. Kung mag-drive gani ko, normally di yung ko mo gamit og cellphone kaya mahadlo ko nga madisgrasya. Pero tungod kay, doon na pa'y mga pahabol nga text si ate akong gi-open. Og gibasa ang iyang mga messages. Wa na ko mabantay nga dunay na ko'y o dunay dako nga wing van nga kusog kay nga nagpadung sa kusakyanan niya kusog kay nga libangga nako Papa Joe. Mao na kadto
ang katapusan akong nahinumduman sa disgrasya. Sunod akong pagmat ko nagbuot, wala ko'y makita. Nagpanawag ko sa pangan sa duha ka maguwang nako, si ate o si kuya. Ate, kuya, asa man ko nga di man ko makakita. Pero wa ko kadungog nga nitubag ang duha ka mga maguwang nako. Hinuon, laing tingog ang ako nadunggan. Wala si ate o kuya ni mo diri. Ako lang ang naa. Nadungog ko pa nga tingog sa kalalaki. Kinsa man ka, doktor ka o nurse? Pangutana ko pa niya. No, dili ko doktor, di po ko nurse. I'm just an ordinary guy. Tubag pa sa maong lalaki. Taod, nakadungog ko og laing pang tingog and this time I'm sure nga tingog sa akong ate o kaistorya niya ang maong nurse. Ate, naunsa ko? Ngayon di mo ko kakita. Ganun doon na may bandahi ang akong mga mata. Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Nakafeel ko kamot nga ni pislit sa kumpad. Bisan wa ko kakita. Pero kahibaw ko nga kamot ni ate ang nigunit nako. Niya ka sa recovery room baron ug luwas ka na sa makuyo nga kahimtang. Successful po ang operasyon sa imong mga mata. Matod pa ni ate. Ha? Operasyon? Sa akong mga mata? Naon sa likote? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. I-explain ni ate na ako ang nahitabo o grabe di ay ang kadaot sa kong lawas sa nitabong aksidente Papa Joe. Pila ko kaadlaw sa ICU ug usa sa nadaot ng body organs na ako mao nga ako mga mata. Totally damaged kuno nga ako mga mata. Luckily, di ay usa ka tawo nga ni-donate og mata diri kanako. Pinanguluhan sa akong ate nga usa ka medical director sa ospital. Gihimo nila ang iyahang makaya nga nahitabo gyud ang akong eye transplant. Nalipay kay ko baron nga luwas ka na. Ang atong iampo na lang karon nga unta makakita ka pa pagbalik. Nahibaw-an nato kung itangtang na nang bindahi sa imong mga mata. Sa pagkakaroon magpaabot sa ta sa go signal ha. Sa akong gi-hire nga expert nga ophthalmologist, matod pa sa akong maguwang Papa Joe. Nagpaabot pag pila ka adlaw, usa pa gitangtang ang bindahi sa akong mga mata. Dako na akong pasalamat kay successful ang operation. Nakita ko pagbalik Papa Joe. Diha ang akong duha ka mga maguwang. Sila ang una na akong nakit-an ug uban pa mga doktor ug nurses. Silang tanan nagtan-aw nako nga puros naka-smile tungod sa ilahang kalipay nga successful ang operation. Human niya to ningon ang akong eye doctor nga kinahanglan ko nga mopahuway. Gibiyaan ako nila o gibiyaan ko nila sa kwarto para makatuog kuno ko. Pero doon ako'y nabantayan nga usa ka tawo nga wa ni gawas kauban sa tanan. Excuse me, ikaw ba ang i-hire sa kong maguwang nga magbantay na ako? Pangutanan ko pa niya. Pero wa siya mutubag. Igor siya ni pahiyom o niya nagsigig tutok sa akong naong. Katulad ko na kay ko pero di ko komportable sa iyang pagsigig tanaw na ako. Siyempre nabaguan ko. Kung doon ay laing tao nga wa ko kaila o niya nagsigig tanaw na ako. Excuse me sir, caregiver. Gusto na ako nga matug. Pwede sa ka mo gawas. Ato lang sa ka magbantay. Matod ko pa niya. Nitindo ka mo lalaki og ni-smile na ako o pag-aksyon niya glakaw. Niilog nagyud ang akong kaduka og napiyong na nako ako mga mata. Pagbukan na ako og balik, wala nang tao diya sa akong atubangan. Salamat, komportable na ko nga mopahuway. Wala na ko makabantay og pila ka oras na ko nga nakatug. Basta pagmata na ko, diha na sab ang lalaki. Sud sa akong kwarto. Dili ko arte nga pagkatao pero ang na-hire nilang tigbantay nako na makahatag yun og goosebumps nako Papa Joe. Di ko komportable the way siya nga mutanaw nako nga tunay sagol nga pahiyom. Pagbalik og bisita ni kuya nako nireklamo nako niya. Kuya, pwede ba nga di na lang ko nimong pabantayan? Kaya naman nako, improving nako, di ba? Ayun ako pa upan ni og caregiver diri be. Matod ko pa sa akong maguwang. Caregiver? Kasi may imong giingon nga wa mo ko'y gihire nga tigbantay nimo. Kami si ate lang nimo magpuli-puli og tan-aw nimo diri. Gawas pa, ito na may mga nurses og may mga mo-check na nimo. Tubag pa sa akong kuya Papa Joe. Ha? Pero kinsa man ditong lalaki nga pirming naa diri nga mo'y magbantay nako.
Naglibog pa ko nga pangutana nga to kang kuya. Giduol ko ni kuya o giapuwa pa nga akong buhok. Daghan o gitugyanan si ate nimo pag-check nimo diri. Ni mga nurse o nurse aide, I'm sure. Sila ang imo ang naan nga caregiver nimo. Sige pahoy na diya kay later si ate nasad mo ba nimo diri. Taud-taud, niabli ang pultahan sa akong room unya nanood ang mga doktor o nurses usa nila si ate. Nagihay sila check sa akong mga vital signs unya uban nag-interview na ako kung kumusta na ang akong kahimtang. Sa kanagan nila, hapit naghuot sila sa akong kwarto. Usa ka babaeng nurse ang nagbarug doon sa pultahan, mao nga kung dunay laing musud, di gyud makaagi pa. Unya sa kalit lang, nakit-an ako ang lalaki nga caregiver. Naglibog ko kay wala ko kabantay nga niabli ang pultahan. Pero ngano nakasud man siya. Nisamot pagyud ang akong ka-shock dihang nakita ko nga nibangga siya sa babae nga nurse pero wa man natumba ang nurse. Kung ako masayop sa kong pananaw ni lapos ang iyang lawas ngadto sa lawas sa nurse. Ano bang murag hangin nga nilusot Papa Joe? Nagdamgo lang ka ako or hype ako sa gidapat nga tambal. Dihang nakaduol ang babaeng nurse para magkuha sa akong BP, akong gihikap ang iyang bukton ug lawas. Wala ko'y naikapan nga katinglahan siyang panit. Normal kay siya. Ang di normal, mao nga napaatras ang nurse kay nakalitan siya sa paghikap nako siyang lawas. Nangay kong sorry niya o gitan-aw ang lalaki nga caregiver nga way pamilok na nagtutok nako. Nanggawas na silang tanan sa akong kwarto pero nagpabilin ang katinglahan nga lalaki. Unsa man gyuday ka? Nganong sige magtutok nako? Ghost ka? Sunod-sunod ko pa nga pangutana niya. Yes, Papa Joe. 95% sure ko na dili normal kini mong lalaki. Why normal nga human being nga mulapos sama sa kahangin. Nagpaduol siya nako ug way pamilok nga nitutok sa akong mga mata. Sala ba day nga motan-aw sa akong mga mata? Tubag pa sa mga lalaki. Nakuratan ko sa iyang pagtubag nako. Wa ko'y idea nga mutingog na di ay ang ghost ron. Kinindot gud sa akong mga mata. Sayang lang nga di na ko magamit. Nga naman nimo. Nadungog na sab nako gikan niya. Unsay buot nimong pasabot ha? Unsay mga mata? Pangutana ko pa niya. Kanang imong mga mata. Kana good. Ako ama na. Mao nga siyog tan-aw ana. Kay karon lang ko naka-appreciate nga nindot man di kong mga mata. Tubag pa sa mga lalaki, Papa Joe. Niyatong higayuna, gipatuon na ako ang kagalingon nga it was all a joke, Papa Joe. O di ba kaha, nag-hallucinate lang ko tungod sa gidapat nga isog nga anesthesia o mga tambal diri nako. Wala ko masayod og tinuod pa ba o dili na. Kung ako masayop, ang iyang tingog, pareho gyud sa tingog nga ako nadungog, niyatong gibaatan pa og bandahi ang ako mga mata. Siya ang nitubag nako. Diyang una ko nga nakamatngon og buot nga di na ko makakita. Nakahinumdum na ko. Nagpanawag ko sa pangani ate o kuya. Pero tingog niya ang ako nadungog. Kung tinuod nga imo ning mga mata nga gitransplant nako so ghost na gyud ay ka. Pangutana ko pa niya. Gitubag lang ko niyag pahiyom, Papa Joe. Diya pa ko gibatig kahadlok. Nangurog ko. Ug taman og nisyagit. Nagdali nga nisud sa kwarto ang duha ka nurse. Nurse, tabang na multo. Yari kong multo. Matod ko pa. Naghysterikal na ko niya to Papa Joe mong dali nga nisud ang mga doktor o ginjikan ko pakalma. Nakatug na sab ko. O diyang nakamata ko, naalang gyapon siya. Wagid siya muhawa. This time, wala ko masyagit. Ganong mahadlok man ko kung go sama naman lang niya nga murag hangin. Wanay kakayahan nga muhikap nako. Tinuod nga imo ni mga mata ang gitransplant nako. Pangutana ko pa niya. Nitando siya pinagi sa pagpahiyom diri nako, Papa Joe. Salamat kung mao na. Pero nganong niya pa man ka? Di ba dapat mo pano na kasi mong padulungan? Nganong imo mo kong gibalikan? Pangutana ko pa niya. Di maguko kapadayon sa kong pagpanaw mo nga nibalik ko para mangayo ni Mugtabang. Gusto ko nga matagaan o hustisya akong kamatayon. Di pa ko angay mamatay. Doon na pa ko'y nabuhat o doon na pa ko'y mabuhat nga gusto akong buhaton. Tubag pa niya nga medyo nag-uol ang iyang panagway.
Unya nganong ako pamangyod. Di ko kahatag og hustisya sa imong kamatayon uy. Niya pagani ko sa ospital. Ug gawas pa, dili ko pulis. Usa ko ka engineer. So maglisog og sulbad anang imong krimen. Matod ko pa niya. Ikaw ang makatabang nako. Kay ikaw rin bugtong tao nga makakita nako. Tungod siguro kay nani mo nga ako mga mata. Matod pa niya. Hela ko na. Kaayo ko niya itong higayon na. May nalang gani kinisud si ate para mo bantay nako. Ate, kayo ko biyai. Nahay ghost kasi pakita nako. Siya ko nung tagiya sa akong mga mata. Hilakon pa na akong sumbong ito sa akong ate. Usa ka doktor si ate mong wala akong mag-expect nga motupa siya nako. Igakus ko ni ate og mabalakon nga nitubag nako. Kontakon nako akong friend nga psychologist ha. Normal lang nga matrauma ka sa nitabong aksidente nimo. Kung ma-discharge na kaugma, i-schedule dayon ti ka sa imo nga mental therapy. Tuod man pagkaugma, gi-discharge na ko sa ospital. Si kuya ang nagatud nako sa balay og samtang diha pa ko sa sakyanan. Ako siyang gipaka-ekstoryahan. Gusto na ko siyang sultian about sa ghost pero I know nga di siya mutuo. And for sure, sama kang ate. Ingno lang ko niya. Siyang resulta nga tungod na sa anesthesia og tambal. Lahi akong gusto mahibaw-an gi kaniya. Kuya, ikaw man gyud ang hepes ka pulisan. Doon na siguro kay record sa nagdunit sa kumata no. Pangutan ako pa niya. Nagduwa-duwa si kuya o itugan ba niya diri nako ang information pero tungod kay promise na ko niya nga di ko manabi. Kay confidential lagi. Matod sa niya nako nga ayaw gyud isulti. Giyatagan ko niya og file sa tagiya sa akong mga mata. Usa ka lalaki nga nagpanganog Carlo. Nagtrabaho sa usa ka private nga eskwelahan. 25 na ang edad ug aside sa mga basic information wa na ko'y nakit-an nga kalahian pa. Uuban pa, Papa Joe. Gabi na kadto nga naginusara lang ko sa kong kwarto diyang pagtan-aw na ako sa kong tapad. Diya nasab ang ghost nga si Carlo. Sa pagsigid niya pakita na ako na dugay na anad na lang ko. Wa na ko makurati sa iyang mga kalit ka pagbutho. Kailan ako nimo si Carlo imong pangan. Matod ko pa niya. Oh, Carlo akong pangan. So imo na kong tabangan. Matagaan na naghustisya ang akong kamatayon. Pangutana pa niya. I don't know. Wa ko idea on saan ako pagbuhat sa imong gusto. Di man tang ko crime investigator oy. Og wa ko kay bawo sa imong istorya. Tubag ko pa. Kumao na, sultihan ti ka sa akong istorya para kay bawo ka. Paminaw mao nga ituhop gyud ni sa imong utok. Ug mao ni ang nitabo nako. Simple na ko nga pagkatao. Nagtrabaho ko isip utility sa usa ka private nga eskwelahan. Tarong ko nga narabaho, buutan ko nga tao. Pero bisan sa kabutan gyud, moabot gyud ang panahon nga may tumpawak kas kadautan. Nasulti na ko kini dihang nakilaila ko sa kalalaki nga na malihog na ko nga ipa-deliver ang usa ka butang nga wa gani ko kabawag unsa. Mato pa niya nga, igor ko mo ato sa lugar o niya itunol na ko ang package. Sa tao nga nagpaabot na ko dito, nagibayaran ko niya og 300 pesos. Nalipay kay ko, dito kayo nga maka 300 pesos, di ba? Magkapalit ng buwak para sa babae nga akong nagustuhan. Pagka sunod adlaw, giduol na sab na ko balik sa mga lalaki o nagpahatod sa laing package og 300 pesos sad ang iyang gidunol na ako. So kaniya to, permi na ko niyang suguon halos katulos sa kasimana ko nga maghatod og package. Ang wana kong hibawi nga usa ka drogas dayto ang sud sa package. Pila na kabuan ko nga nag-deliver diyang nakahibaw ko sa tinuod. Libalibad ako niya kay di ko gusto nga makasa sa Ginoo. Pero di siya musugot. Iya kong giingnan nga wana ko noy atrasan kay nakahibaw na ko sa iyahang sekreto. Kumundang ko, doon ay may tabo na akong nga daotan. Wala ko pa ng balinga ang iyang warning nako. Wala ko muhatod siya mga delivery. Pero sa kabuntag niya to samtang padung ko sa eskwelahan nga akong gitrabuhan, doon ay tao nga nipusil nako og namatay ko. Mao na ni ang nitabo na ako karon. Wa mahimutang akong kag. Gusto kong mubawas nila. Gusto kong matagan og hustisya akong kamatayon. Mao din niya ang istorya sa ghost nga si Carlo, Papa Joe. Pero saan man ako pagtabang niya nga na ako igsoon nga pulis pero
Pwede ba na akong ingnon akong kuya nga usa ka ghost ang nag-inform nako? Naluoy ko siyang istorya, Papa Joe. Gusto ko nga mutabang pero unsa may mahimo nako. Tungod kay on leave pa man ko sa trabaho, nakalugar kog ato sa eskwelahan nga gitrabuan ni Carlo para mangayo og additional nga information. Ang akong bugtong matabang niya, maura gyud ang pagdagkot og pamisa. Pag-abot na ako sa school, nagpaila ko nga suod nga kailan ni Carlo. Sa gate sa ilang school, doon ay usa ka party dito nga nakabutang ang tarpaulin nga nakasuwat nga words nga in loving memories of Carlo. Unya sa tapad, naayang picture. Napatras ko tungod kay pariyogig naong sa ghost, Papa Joe. Dito na ko napamatud-i nga wa ko mag-imagine. Nangutan ako sa guard kung asa na ko ihatag ang kwarta nga donation ako para sa patay nga si Carlo. Doon ay gitawagan ng guard ug totoo nakita ko ang babae nga nag-uniform og maestra. Naglakaw siya padung nako. Simple lang yung beauty pero ambot ba nga gikulbaan mo ko nga nagtan-aw niya. Labi na diyang gihangin ang iyang buhok ug nag-imagine ako nga usa siya ka model sa commercial sa shampoo. Excuse me sir, ikaw ang gusto nga mulimos kang Carlo? Pangutana pa sa mga babae. Oo, nasayran magud nako nga tuwa sa probinsya ang inahan niya. Unya, mauyahang dependent, may na lang makatabang ko siyang pamilya. Tubag ko pa. Itunol na ko ang sobre sa babae o niya pagkahuman, iyang gipasuwat na ako sa papel ang pangan, address o cellphone number. Human ako suwat, nagpasalamat na ang maestra o gusto na nga mabalik sa suot sa eskwelahan. Pero gisampit na ko siya. Di ko gusto nga muli nga di makapangayo og number niya. Excuse me ma'am, if you don't mind, mangait ako sa contact number nimo para matawagan in case doon ako yung mga pangutana sa update sa kaso ni Carlo. Matod ko pa niya. Ni-smile ang babae doon nga siya pagsuwat sa papel o usa ka cellphone number iyang gihatag nako. Doon na pa'y name sa tapad. Mariel ang iyang pangan, Papa Joe. Wa pa kani ko nakaabot sa mua, sige na kong text kang Mariel. Nalipay kay ko diyang ni-reply siya. Bisag unsan lang ko'y pangutanan niya para lang nalakoy topic o naami topic maistoryahan. Pag-abot ako sa amo, textmate na nako si Mariel. Best friend di ay sila ni Carlo, kaya pareho sila probinsya. In fact, siya ang nagpasud sa trabaho kang Carlo, diyang nag-hiring o utility ang ilang school. Dali na kami nga nagkasabot ni Mariel. Feeling na ako, dugay namin nga nagkaila. Buutan man po siya. O diyang ako siyang gi-invite o simba o sa umaabot nga Sunday, wa man siya mo balibad. Diyan ako sa lugar nga among gisabutan ni Mariel nga mag-abot mi dihang kalit nga ni Butho ang ghost. Abi na kog mga matara ang nani mo. Hasta kong girl, plano sa nimong kuhaon. Matod pa niya nako. Nasintagig ko, siyang gisulti nako. Girl, kisa kipasabot ni mga girl si Mariel? Pangutana ko pa niya. O, siya. Si Mariel ang pirmi na kong palitan og buwak, ibutan lang nako siyang table. Wa siya kalibutan nga. Ako ang nagbutang. Tubag pa ni Carlo. So, mao di nga nakundinar ka kay daghan kay kag mga unfinished business ding kalibutan na. Tubag ko pa niya. Paglingin ako sa unahan, diya na si Mariel ug naglibog siya kung kinsa akong kastorya. Pagduol ni Mariel na ako, nakapangutana siya. Kisi imong kastorya, nagwarawara magug ka sa imong kamot. Nga mura kag dunay kastorya, pero wa mo kilain nakit ang tao. Ay, hawaoy, nagkuan ra ko, nag-stretching. Pamakak pa nako kang Mariel. May langgani kay nituo siya. Tana, managko tag-una niya. Magpamisa ta sa kag ni Carlo. Ngaunta mo padayon na siya siyang pagpanaw. Matod ko pa niya. Nanagkot ko og nagpamisa. Gibuhat ko katong tulumanon halos kada semana para mahimutang nota si Carlo og dili na ko niya samukon. Pero way epekto. Doon ay time nga mukalit lang siya Butho. I-timing ra ba nga mag-date mi ni Mariel. Usahay, makalimot ko sa akong kaugalingon og mutubag ko niya og magyaw-yaw maong matingan lang si Mariel nako og naunsa ko. Nahadlok na nung ko nga basin og maan kong buang og di na ko niya sugton. Yes, nanguyab ko ni Mariel, Papa Joe. I know nga napot siya feelings nako, pero abot ba nga wa pa man ko niya sugta. Usa ka gabi niya to samtang naginusara ko ni kalitlag tunga si Carlo ningon nako nga kabaw ka no? Mga bata pa lang mi ni Mariel, naibog na kay ko anak niya, pero wa ko musulti niya sa kong feelings kay mahadlok ko. Layo ra magud kay mi ni siya. Layo ra gud kay mi good. Maestra siya, samtang ako, ultimo lang. Utility lang.
Wa ko'y nahuman. Kung wa pa ko niya pasulag trabaho diri sa syudad, tuwalang gyapon ko sa bukid ron nag-uma. Gitubag pud nako siya dayon nga, sakto ka Carlo, wa unta ka namatay o nagpabilin pa ka sa inyong probinsya. Mawita magpatabang ko nimo, tabangin na lagi ko nga matagaan na gustisya ang kamatayon. Tubag pa ni Carlo Papa Joe. Kung ako pa nimo Carlo no, may pamapadayon na lang kasi mong pagpanaw. Ay nalang patinguha nga manimaos, uy kay di masa na maayo, matod ko pa niya. Pero nitubag siya nga, dili man ni panimaos ako, di lang ko gusto nga doon na pa'y samang pareho na ako nga mabiktima. Mao nga, sa musugot kag sa dili, pangitag pamaagi nga masulbad akong kaso. Unya, dili kay ko, wa man ko mahimo ana. Anong imong kaso kay, sumay akong buhaton. Aw, magsige ko pakita nimo. Di ti kalungan, hangtod nga magmalinawon ko o makapadayon ko sa kumpanaw. Ay naku Diyos ko nimo Carlo. Wala ko masayo doon sana ko pag-ispikara o kag Papa Joe. Niluhod ko na nga'y pakiluoy niya nga undangan ako niya. Mausay pag-abot ni Mariel ug iya ko nakit-an sa kumpurma. Baron, noon sa man ka nagludluhod manggugad diha. Pangutana pa ni Mariel nako. Kuan Mariel, nagpractice lang ko. Nagpractice ko kung saan pagpo-post kung imo na unya kong sugton. Pamakak pa nako niya. May nalang gani kay nakita nakasugkog lain nga alibay. Kadaghan naman gud siya, nakita nako nga nag-istorya nga ako rang usa. Nagduda na gyud siguro siya nga nabuang ko. Mao nga wa pa jud ko niya gisugot. Ang tanan ako kabalaka parte kang Mariel nahanaw diyang usa ka adlaw ni ana. Gisugot nako niya. Finally, kami nagyud. Uyab naming duha. Diyang akong gisulti sa akong mga igsuon nga doon na ako'y girlfriend, nalipay kay sila. Gusto ni ate nga pakaslan dayon nako ug mamayin ako numi nga tukang Mariel. Diyang akong gisulti kang Mariel ang among plano ni okay siya. Mao nga nangandam na dayon ming duha. Ug nga ako sando ka magguwang para moadto sa balay ni Mariel. Kuyog nako ang duha nako ka magguwang padungmi sa ilang probinsya ug pag-abot namo sa ilaha nakuratan si ate. Diyang nakaila siya sa bata nga nagduwa-duwa sa nataran sa bahay ni Mariel. Ako maning pasyente si Elena. Asay mong mamaday, anong niya makasagawas? Pangutana pa ni ate sa bata. Amo man ang balay ka na. Tudlo pa sa bata sa balay nila ni Mariel. Ikon sa din mo si Mariel? Pangutana pa sa kong ate. Pero wala mo tubag ang bata diyang itawag na siya ni Mariel nga maupay pagawas. Ako nang pagumangkon si Elena, matod pa ni Mariel namo. Dito, nabantayan nako ang naong sa kong ate nga murag na usab ang aura. Wait lang ha, kung pagmangkon nimo si Elena o igsuon nimo ang iyang mama nga si Leonor, so ikaw si Mariel nga wa matiwas ang buot isulti ni ate. Naglibog si Mariel, naglibog pug ko sa iya mga aksyon nga gipakita namo. Wa na ko kapugong nangutan ko niya. Kung may pasabot ni Mute, nakaila ka kang Mariel sa una pa? Dili na ko kaila si Mariel personally pero kaila na ko iyang sister nga si Leonor. Kami si Leonor ang nagsabot nga ipalaila mong duha. Nakinumnong ka? Katong nanawag ko nimo sa kabuntag sa iyo before ka na aksidente? Nakinumdum pa ka nga niingon ko nga doon na kay ka blind date? Na ako'y ikapapa-blind date para nimo? Tubag pa ni ate. Wala ko kalihok. Wa ko katingog ug igo lami nga nagtinutukay ni Mariel. Grabe gyud mudua-dua ang kahigayunan Papa Joe. Dito pa nako na-realize nga ako ug si Mariel ug Carlo konektado ng daan sa usag-usa. Diyang wa na dayon ang among date ni Mariel tungod sa kong pagka-aksidente, gi-eye transplant ko. Pinaagi sa mga mata ni Carlo. Si Carlo ug Mariel ang managkaila ra po di ay. Misteryoso gyud ang mga panghitabo no? Kasi magtuo nga managkaila ra di ay sila si ate nimo ug ate nako. Matod pa ni Mariel, diyan kami nalang duha nga nagstorya. Bitaw, mo na say sign nga meant to be gyud ta. Imagine first time lang nato nagkakita. I know nga ikaw nagyud para nako. Wa ko nilakaw nga di nako makuha imong number. Tubag ko pa niya. Niga ko si Mariel nako ug nibawas po ko gakos niya. Ingon ni adto mi kasweet tan-aon diyang kalit nga ni tunga ang kag ni Carlo. Na nagpaatbang namong duha.
Mariel, di ba niyong kag pareho lang mong baryo ni Carlo? Asam ni lambay, ganahan ko mo bisita sa ilaha. Gitudluan ko ni Mariel sa bahay sa mama ni Carlo. Pobre lang gitinuod sila. Naginusara lang ang nagpuyo ang inahan sa gamay nga payag. Naluoy ko sa mama ni Carlo, maungawang kitagaan o kwarta. Dili pa unta niya dawaton pero namugusgyud ko. Di pa gani kadto, igo, bayad para sa mga mata siyang anak nga naanako. Sawa pa mi manguli sa akong mga maguwang, balik sa syudad, nasabutan na nila ang among kasal ni Mariel. Ang exact date o simbahan, hangtod na ang venue ug uban pang detalye. Nabaguhan ko, kay sukad ko, nakaadto sa balay nila ni Carlo ug nakahatag og kwarta siyang mama, wa na gyud magpakita ang kag ni Carlo nako. Inapunta nga ni padayon na siya siyang pagpanaw. Isaabasan nako sa iyang mama nga maghatagan ko niya. Sunod semana nagpadako grocery sa iyang mama ug tambal sa diabetes. Siguro nalipay ang kag ni Carlo. Sa akong mga good deeds mao nga iyan akong gilungan. Almost 1 month na ko nga nagmalinawon kay wa nagyusay ni Carlo. Makatrabaho na kong tarong, makadate na mig tarong ni Mariel. Usa ka gabiin niya to padung na kumatug, nihigda ko sa akong kama diyang nakuratan ko sa kalit nga pagbuto ni Carlo. Carlo, di pa di ka sa kalibutan. Abim na ko nakapanaw na ka sa imuhang padulngan. Pangutan ako pa niya. Sige, kaingon ko na nimo nga di lagi ko magmalinahon o di ko makabato ng hustisya. Wamdyo ko nimo tabangi. Wala kay gibuhat nga masilutan mga ang hinungdan sa kong kamatayon mo nga. Ako na lang ang nangitag paagi. Matod pa ni Carlo nako. Kasi buti mong ipasabot nga ikaw ang nangitag paagi. Tubag ko pa. Diha gisulti ni Carlo ang usa ka plate number sa sakyanan. Pero usaon man ni nako? Di man pwede basta-basta lang nimo dakpo ng sakay ana nga plate ng bira. Matod ko pa niya. Tuhoy ko, saligi ko, mao na lang katapusan akong pangayoon nimo. Ikapoy na pug ko, gusto na kong nga mapahuway nga magmalinahon. Tubag pa ni Carlo. O sa pamimahimo ko, Papa Joe, isugal na nako hantod ang ako ang mental sanity. Wa ko magdugay, ako rin gitawagan si Kuya. Kuya, doon ako'y tip nimo about sa ka kriminal. Matod ko pa sa akong maguwang dungan sa akong paghatag sa plate number niya. Pero ni katawa si Kuya. Asa ko nun nako nakuha ang impormasyon. Nagduha-duha man gud, pero gisulti na lang na nakod niya ang tinuod. Gikan na kang Carlo, Kuya. Katubang tao nga nag-donate siyang mata diri nako. Nisamot kakusog ang katawa ni Kuya nako. Baron, abi ko bag, di patuog ang atin nimo nga motin og session sa psychologist. Pangutana pa niya nako. Ay no nga, di ko nimo tuhuan, Kuya. Kamu si ate, di gyud mo mutuon nako nga magpakita ang ghost ni Carlo nako. Okay lang, og di mo mutuon nako. Tabangi lang ko sa kong hangyo nimo. Kinilang ko pangayoon nimo, Kuya. Please, tabangi ko para magmalinaw na si Carlo og di na ko niya samukon. Naghilak na ko nga nagpakiluoy kang Kuya mao nga nisugot siya. Di promise siya nako nga ibutang sa hot pursuit ang gihatag nako nga plate number niya. Halos wa ko'y tuog niya ng tibok gabi. Nagsiyog tanaw sa cellphone kung ni-text ba si Kuya og nitawag. Buntag na diyang niring ang cellphone og ipibaw ko ni Kuya nga nadakpan nila ang lalaki nagsakay sa mga plate number. Unya nakuhaan og mga ginadiling drugas ug armas. Wa ko masayod og kung say akong isulti nimo baron. Gikan sa kong pagkabata hangtod sa kong pangidaron karon. Di gyud ko mutuan ang ghost. Kung di pati ka igsuon og wa ko kailan nimo, di gyud ko mutuon nimo. Pero manghuti ka. Kailan na kay ko nimo og nasayod ko nga di ka mamakak. Ug sama niya na diri nako. Gusto po tuntan ako nga hunahon-naon nga mugna-mugna lang na nimo tanan pero tinuod man gyud ay mong gisulti. Nadakpan ang usa ka high value target og base sa akong investigasyon, sakto kasi mag-ingon nako. Usa sa ilahang modus mao ang paggamit og mga mule sa mga inosenteng tao-tao nga may mo-deliver silang mga drugas. Daga pag isulti si Kuya nako, happy ko kay sa katapusan na prove nako sa akong igsuon nga wa ko mamakak ug labaw sa tanan, dili ko buang. Tinaw ang akong utok ug panan-aw nga nagpakita gyud nako si Carlo. Nag-expect na ako nga mubuto kalit si Carlo o magpasalamat na ako pero wala na nahitabo. Pila na kaadlaw ang nilabay hangtod nga niabot na lang ang among kasal ni Mariel. Siyempre happy ko na doon na ako asawa nga love na ako, Papa Joe. Tungod sa kong love niya, di ko gusto nga doon na itago niya sekreto.
Angay lang ang mutugan ko sa tinuod. Mariel, doon ako ipangutanan nimo ba? Intro ko pa, ngadto sa akong asawa. Unsa man ka na baron, isulti lang. Tubag pa niya. Ligham sa ko o nipadayon sa akong gisulti niya. Nakinumdum pa kaniya tong sa una nga dito sa yung school nga doon na kay secret admirer. Nakabantay ka nga doon mga flowers nga kalit lang nga mutunga sa imong lamesa. Nangangha si Mariel og yun sa nako pagibaw about sa iyahang secret admirer. Wala pa man ta nagkaila atog. Kasi nagsulti nimo. Pangutana pa niya. Ambot kag mutuo ka ba ghost pero nakaila ko kung kisa secret admirer nimo kay siya mismo ang nagsulti nako. Matod ko pa niya. Kisa may ipasabot nimo nga ghost ba baron? Naglibog na kayo si Mariel. Mong wala ko magliko-liko pa o gisultian ako siya na si Carlo, ang iyang secret admirer. O ang ghost na mo'y magpakita nako. Siyempre, di makatuo si Mariel pero napugos na lang siya tuo. Kaya yun sa man ako paghibaw sa tanan nga wa man ako siya sulti about ni Carlo. Nanlimbawat ang mga balahibo ni Mariel. Labi na, dihang nahinumduman niya nga masakpan ko niya nga makikistorya nga ako rang usa. Si Carlo na di ay ang akong kastorya nitong higayuna. Sama kang kuya o ate, di mo tuo o ghost. Pero nituo na, dihang ako nag-prove nila nga nagpakita nako ang ghost ni Carlo. Mausap di ay si Mariel. Wa siya mahimo. Gawa sa pagtuo na lang. Kuman ako nasulti ang ako mga loved ones o sa ako mga loved ones ang akong sekreto. Nakaginawa kong nindot. Mura kong naiptan og tunok. Nakatug ko na dunay pahiyom sa akong mga ngabil. Sa akong pagkatug, nagdamgo ko kang Carlo. Wa na siya sa akong duol. Diha na siya sa layo-layo. Di na nako maabot. Naglakaw siya sa panganod nga nagsigig babay nako. Nakahilak ko nga nagwara-wara sa akong mga kamot niya. Usa lang ang ako nalitok. Thank you. Thank you, Carlo. Nga gihatag nimo nako ang imong mga mata. Tungod sa imuhang mga mata, daghang kong nakita. Di lang kay mga pisikal lang ang mga butang, kundi lakip na ang mga tubag sa akong mga pangutana. Nga nagtuo ko, mawanag yung tubag. Na-prove na ako nga there's always an answer for everything, Papa Joe. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagpaminaw sa akong istorya nga talagsaon nga di katuhuan pero tuo na lang. Di na kinahanglan nga mutuo mo. Ang importante, mao ang inyuhang na-feel. Remember, sa kadako sa kalibutan, doon na pa'y daghang namuyo din na lain-lain nga mga entities gawas sa mga human beings na pisikal natong nakita. You don't have to ask questions, guys. Just enjoy because life is precious. Thank you so much, Papa Joe, and more power. Imong magtatampo, Baron.